Diba nakasulat to sa Biblia na huwag ka sasamba sa mga Ginawa ng kamay ng mga tao. Paano yung kagaya sa mga Hindu? Diba banal sa kanila yung mga hayop, kagaya ng baka, unggoy, mga daga. Maliligtas pa ba sila? Kung yun nagagawa nila ng walang kamalayan, walang aral ng Diyos, maaaring mapatawad sila dahil ganun ang Diyos Kung hindi mo alam, hindi naman sa'yo iniaatang na mabigat Pero, yun animism yun Kagaya yung nabasa ko sa National Geographic, yung pagsusunog pag namatay na yung tao, tapos pinapaligo nila yung ashes nung namatay na tao. Yun animism nga yun Pangapaniniwalang walang pinagbabatayan. Alam mo, nalulungkot ako para sa mga ganung tao. Ayoko naman silang hatulan, kapatid na Josel, Opo. Pero, kasi ganito, kapatid, bibigyan kita na lang isang maliit na hint sa Biblia, Ang tao kasi, kung talagang maka-Diyos, hindi pababayaan ng Diyos Tumitingin kasi ang Diyos sa buong silong ng buong langit. Tinitingnan niya kung merong naghahanap sa Kanya. Pag nakakita siya, susuguan niya yun ng aral. Pakinggan mo sa Job. Sabi po sa Job sa 28 at 24, ito po ang sinasabi po sa talata. Sapagkat tumitingin siya hanggang sa mga wakas ng lupa at nakikita ang silong ng buong langit. Sa mga kapatid, walang nakalihim sa Diyos dito sa buong lupa, Ngayon, hinahanap niya? Ba't siya tumitingin? Pakinggan mo. Sabi naman po sa awit 53:2, tinunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Tinitingnan ng Diyos kung may humahanap sa Kanya Hinahanap din kasi niya yung humahanap sa Kanya He is looking for those who are searching for Him. Pakinggan mo. Sa 14 at 2 naman po ng awit, tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Hinahanap naman ng Diyos yun, yung naghahanap sa Kanya. Kaya pag halimbawa, nakita niya sa India, mayroon mga taong talagang gusto siyang makita, hindi titiisin ng Diyos yung manatili sa animism Padadalhan ng Diyos yun ng aral doon. Yun na lang ang pag-asa natin doon. Wag na lang natin silang hatulan. Siguro, isipin na lang natin na mas alam ng Diyos ang gagawin niya kaysa sa atin. Kaya wag natin problemahin yung mga yon, kapatid.